So guys, meron tayong gagawin ngayon na magpiprint tayo pero walang lumalabas. So gagawin natin, pakikita ko sa inyo bakit ayaw niya. Okay. So eto, papatayin ko muna siya. Test print natin siya. So pag test print nyo, long press nyo to, pati ito. Yun. So pag nag-light, bitawan nyo. So hintayin natin yan. Titingnan natin kung may lalabas siya. Ayan. So yun guys. So nagpiprint siya. Wala. So dito guys, ang unang gagawin nyo, lilinisin yung pinaka printer head nya. O kaya check nyo, visibility check na kung may ink pa yung mga container nyo. Yun dito. So dito meron naman sila. Tapos ito rin, nilinis ko rin yung hose nya. So ganun pa rin yung resulta nya. So wala. So possible guys, dito nasira yung pinaka fuse nya rito dun sa papuntang command nung ano nya, printing nya, kaya ganun. So gagawin natin, di-disassemble natin to. Pakikita ko sa inyo yung fuse nya. Tingnan natin kung dun nga nanggagaling. So off muna natin siya. Tapos bunutin natin. Tapos gagawin natin, di-disassemble natin to. Okay. So guys, may-ari nito, ano, ewan ko kung sino. Nakasulat lang doon pala. Sorry, hindi ko matandaan. So ayan, di-disassemble nyo lang lahat ng mga legs nya para makita natin kung saan yung fuse. Ito guys, may mga screw siya. Okay. Tapos yan, bubunutin nyo lang yung mga, tapos ito pa pala. So ito yung pinaka sensor nya dito sa may roller. So yan, natanggal na to. So makikita natin dito, ito guys, ito yung pinaka fuse nya. So tetest natin to kung ano pa, kung meron siyang connection. Ito guys, ito tetest natin siya kung meron siyang continuity. Ito guys, kung makikita nyo, maliit siya. Ito yung pinaka fuse nya. Ito. So gagawin natin, tetest ko siya dito, tapos dito sa kabila. Dapat to mag-buzzer siya para meron siyang continuity yung ano niya, yung fuse. Ibig sabihin ng fuse, hindi siya open. Ibig sabihin, meron pa rin siyang connection sa isa't isa dapat pag nag-buzzer siya. Pero pag hindi siya nag-buzzer, ibig sabihin putol yung loob nung ano na to, nung fuse na to. So ito guys, kung makikita natin, maririnig nyo, ayun, meron siyang sounds yung ano natin. Tapos makikita nyo, pumapalo yung ano nya, ito, to needle nya. So ngayon gagawin natin, tetest ko siya. Ayun, meron naman pala siya. Ayun, wala siya. Eto guys, so wala. Wala, so nagdidikit lang kanina. So ngayon, kahit anong gawin natin guys, wala oh. So gagawin natin, lalagyan natin siya ng ano, bridge. So kukonekta natin to sa isa't isa para magkaroon siya ng continuity. So gagamit tayo ng maliit na wire guys. Yung maliit na wire. Hanap lang ako. Ito guys, yung maliit na wire. So kukunin natin yung pinakahibla nya, parang buhok lang. Tapos gagawin natin, iso-solder natin siya. So solder natin to rito.
So lilinisin ko lang sandali yung tip ng ano natin. Tip ng ay, yes sir. Sir, pakikabit yan. Sige sir. Na anong problema na sir? Stuck yung ink na. May stuck yung ink na. Ngayon, tinry king din ang king cartridge Wow. na. May gatlo yung lights. May gatlo yung lights. O sige, check kene. So guys, gagawin natin ano ko siya. Okay. So ngayon ilalagyan natin siya ng ano guys. Okay guys. Ito guys, makikita nyo. Ito. So, nilagyan ko na siya ng bridge ng maliit na wire. So, masyado siyang maliit. Hindi natin ganang visible. Pero, ito na yung guys. Pag tinest natin to, magbabuzzer na yung ano. Ito guys, oh. Ayun, oh. Ayan. So, ngayon gagawin na natin. Di-disassemble na natin siya dito sa mismong printer. So guys, na-assemble na natin siya. So, nakakabit na natin to. Ito pala guys, minsan, kung halimbawa, hindi yun yung problema niya, wala pa rin. So, minsan ito, linisin yung pinaka-flex niya nito. Itong pinaka-connection niya rito sa mismong copper niya. So, i-brush nyo siya ng toothbrush. Na wala naman liquid, basta i-brush nyo lang siya. So, ngayon, gagawin natin, titingnan natin ngayon siya. So, long press nyo to. Stop button. Tapos itong ano, start button. So, pag nag-green siya. So, hindi pala nakasaksak. Laging nakakalimutan kung sinasaksak. Ayun. So, sinaksak ko na siya. So, long press nyo yung stop button. Yung stop button guys, ito yan. Kung makikita nyo, ito siya. Ito yung stop button niya. Ito yung ano. So, gagawin nyo, long press nyo to. Tapos, pipindutin nyo to. Okay. Tapos, magte-test print siya. Maski wala kang gamit na computer. So, magte-test pa rin siya. So, long press natin to. Pati ito. Ayun. So, pag nag-light na siya, dali lang guys ha. Ayan, nag-red light siya kanina kasi hindi pa pala nakakonect tong isang cable niya rito, kaya red light siya. So nagkaroon siya ng ano, error. So long press, stop button, long press, start button. Ayan. Ayun oh. Eto guys, di ba? Ayun. Okay. So ayan. Meron na siya. Yan lang guys ha. Sana guys nagustuhan niyo yung tutorial natin. Madalang ko lang tinuturo yung guys. Pero sana may natutunan kayo. Medyo secret lang natin yan. Pero ngayon hindi na siya secret dahil ni-reveal ko na siya. So guys, salamat sa panonood. Sana supportahan nyo channel natin guys. Paki-thumbs up. Tapos subscribe na rin guys para matulungan nyo rin ako. See you guys Maraming salamat. Guys, ito pala assembling ko na. Yun lang naman.
Ito lang naman yung pinaka button nya. Long press nyo to, tapos long press nyo, matetest nyo yung printout nya. Okay. Ito guys, marami pa tayong mga video tutorial regarding sa mga printer. Kaya guys, kung may time kayo, tingnan nyo yung mga video. Pag binuksan nyo yung Paano Ba Kuya TV, meron doon mga videos o short. So pipindutin nyo yung videos. So doon lalabas lahat ng mga videos natin. Ito guys, meron din pala tayong sponsor dito na ito, yung Redoc Beats for Kids. Guys, to napakaganda nito guys. Pag ito pinainom yung anak nyo guys, gaganahan siyang kumain. Lalo na mas yung pag nahirapan kayo magpainom ng vitamin sa kanya guys. Ito guys, hindi nyo na kailangan pinupus yung anak nyo. Hanapin to ng anak nyo guys. Pag siya guys, mahina siyang kumain, lalakas siya, tapos tatangkad siya. Guys, ito marami tong benefits. Yung benefits nito, ito guys kung makikita nyo, ito yan, pampatangkad, pampatalino, pampalakas, pampalinaw ng mata, pampaganang kumain, yung vitamin A guys, vitamin D, yan, E. So yun ang mga nutrition niya guys. So ito guys, ito napatunayan ko na to dito sa anak ng pamangkin ko, sa apo ko. Ayan, actually may apo na tayo guys, pero hindi naman tayo ganun ka edad guys. Eto, see you guys eto, sana kung magustuhan nyo to guys, lang kayo, mag-message lang kayo sa natin, tapos pwede naman natin pa-ship kung gusto nyo to. So ito, nagkakahalaga siya ng guys 350 pesos guys, 120 ml na. Tapos ito guys, pwede siya sa yung edad nito, eto guys, 1 to 12 years old pwede siya. Eto siya, meron naman siyang recommended use kung paano nyo ipapainumin yung anak. Ito guys, number 1 to, the best. Solid talaga, promise. Sige guys, see you and until next time guys, thank you so much. Bye.